Alright, so previously, we talked about how we can upload the initial products by just clicking one button here dito sa product section ng admin account mo. And we also have added payments dito sa payment options mo para alam ng customer kung saan sila magbabayad, kung itong option yung pipiliin nila. So by the way, yung payment pala is i-add mo lang dito yung payment na available lang na ikaw ay meron. Ano? Available lang sa'yo. Kung may video account ka, yung video account mo. Kung may GCash ka, yun nga, GCash. Sa palawa naman, kung yung mga malalapit lang na remittance center dyan sa inyo, ang i-add mo dito, huwag mong i-add lahat. Alright? So, yun lang available lang para sa'yo. So, now that we have the products, and then automatic kasi yung category is fill up na rin siya ng mga initial categories because of loading the initial products na ginawa natin dito. And since meron na rin yung payment option, now we are ready to sample or gumawa ng sample ordering. Okay? So by the way, yung ginawa natin dito is, yung i-access ko dito is admin account ako. But sa customers na is basically dapat yung account na nila ang ilalagin nila dyan sa website mo para sila ay makastart na mag-order sa website. Na ngayon, ano ba yung link na ibibigay mo ngayon doon sa mga customers mo? Okay, so pwede mong ibigay yung link mo dito, punta ka sa homepage mo, and at the upper portion doon sa browser, nandito yung link ng website mo. So yan yon, ikakopy mo lang yan, tapos ibigay mo sa mga kilala mo or mga prospect customers mo, no? I-message mo sa kanila. Pwede mong i-print, isulat sa papel, i-print sa papel yung link ng website mo, tapos ipamigay mo as flyers diyan sa mga neighbor mo or sa mga kapitbahay mo, yung mga prospect customers mo. Okay? And then yung link na rin na yan, pwede mo ring makita yan, balik ka doon sa admin account mo, click mo itong pangalan mo dito sa taas, and then punta ka sa settings. Right? Dito sa settings, dito mo makikita yung setting ng admin setting mo. But on the next na mga lesson, pag-uusapan natin yung more of this admin setting. But this time, kunin lang natin yung website link mo, which is ito. So, i-click mo lang itong icon na to, copy mo yan. Okay? So, ayan, masisend mo na or maibibigay mo na yan doon sa, yan yung ibigay mo, nakakopy na yan siya. And then, for example, punta ka ngayon doon sa iyong Facebook, kung i-message mo man yung ano na yon, yung tawag na no, yung website link mo na yon, di all messenger na lang tayo para medyo malaki. For example, isi-send mo yan, mari order ka dito, tapos i-paste mo dito yung link. I-paste mo yung link para ibigay doon sa ka-chat mo na kapitbahay mo. Okay? Or mga kakilala mo, mga prospect mo. Right? So, yan yung link ha. Link, yan yung link. So, sa akin, wag mong kopyahin mismo ito. So, punta ka sa account mo. Kasi iba-iba tayo nung website link na yan. Okay? And then, kapag nakuha mo na to, of course, di ba, makukuha na yan ng customers mo. Okay, log out mo lang tayo or hanap tayo. Kung magte-test ka pala ng order, gawin mo is mag-incognito ka. So, paano ba yung incognito na yan? Alright. Sorry. So, dito sa browser mo, i-click mo lang itong tatlong dot ng browser mo dito. And then, meron ka makitang new incognito window. So, yan yung piliin mo para ito yung itsura ng incognito window. Ito yung itsura. So, dito ka magte-test ngayon kung paano ba, kung tama na ba yung paggana ng website mo. So, i-right click mo lang, paste mo yan siya dito, yung link. So, basically, i-click yan i-click yan ng customer mo o ng prospect mo na binigyan mo ng link na to. Or ita-type nila dyan sa browser nila, kung alam na nila, kung na-memorize nila, or kunwari, nasa flyers na binigay mo, na ilagay mo dun sa papel, sa flyers, so, ilalagay yan ng customer dyan. And then, ma-access na nila yung website mo. Okay, so basically, ito yung magiging itsura ngayon. So, kapag nag-login na sila, mapupunta sila ngayon doon, diretso na sa homepage ng website mo. Right? So, ito yung homepage, di ba? But then again, hindi naka-login yung customer or wala naka-login. So, login lang dito, auto-register. So, mag-i-scan na yan ng customer mo. So, ito na yun, di ba? Clubano Online Grocery. So, basically, iba yung sa'yo ha, iba yung pangalan mo. For example, mag-order yung customer mo, ito. So, i-add to, yan, mag-add to cart yung customer mo. Pwede silang dito, ng quantity.
no? Add to cart, tapos yung quantity, ilan bang piraso yung bibilhin nila, ayan. Continue lang, tapos pwede pa siyang magpunta pa sa home, pili pa siya dito, pwede siyang mag-search din, sabihin natin bear brand or bear for bear brand. Yan, mag-search sila, makakita sila ng bear brand dito, i-add to cart to nila. Yan, so sabihin natin order, pwedeng i-add plus minus ng customer mo dito, pwede rin i-type niya lang din yung exact na quantity, sabihin natin 10. Yan, so go to cart na tayo, no? Sabihin natin kumpleto na ha, marami ng order dito. Lagyan pa natin para at least ano siya, parang realistic talaga yung itsura nung order ng customer. So itong website na to, hindi pa naka-login ng customer. So nag-i-scan or nagko-collect pa lang tayo ng mga items dito, yung customer mo. So hindi pa siya nakagawa ng account ha. So ngayon, punta na tayo sa cart. Pwedeng i-click ito ng customer or doon na mismo kapag nag-add to cart siya. By the way, kapag ka pala click ng itong add to cart, kapag click ito again ng customer mo, automatically mag-add lang yung quantity dito. Sabihin natin 3 to, di ba? So, i-close ko to. Kapag click ko ito again, yan, magiging 4 na siya. So, parang sa Lazada na din o Shopee yung style niya. Right? So, go to cart na siya. Yung customer mo, ayan, kompleto na yung order niya. Then, proceed to check out na yung customer mo. Or kung merong account na yung customer mo, magla-log in to check out na lang siya. Or kung wala pa, register to check out. Okay? So, proceed to check out yan. Pero since hindi pa naka-login yung customer, so hihingan muna siya ng login details or login. And since, kunwari, first time pa ng customer na pumunta sa website mo, wala pa siyang account, then he or she can create an account dito. Yan. So, makikreate na, for example, si customer mo. Yan, si customer, ayan, customer Juan. Sabihin natin, Juan. Customer yung pangalan niya, Juan nyo. Sabihin natin, wag na lang. Yung totoong pangalan na lang talaga, Juan de la Cruz. Kunwari, si customer mo. Then yung email niya, sabi say, juan.dela.cruz@gmail.com. Sabihin natin, yan yung sample ng email niya, no? So, si customer na ngayon ha, kung nakikita mo sa screen ngayon, si customer na to na nag-order sa website mo. Sabihin natin, maglagay lang ng password si customer dito, si customer na to. And then, i-click na ni customer yung register. Yan. So, automatically, ayan, may account na si customer. Juan de la Cruz. Ayan, nandito na rin yung pangalan ng customer ngayon. And then, yung cart niya, continuous lang siya. I-click na ngayon ng customer yung cart niya. Tapos, as you can see, kanina may maraming button dito, login, register. Pero ngayon, ang nakalagay na dito is proceed to check out. Right? So, grand total niya is 420 pesos. Right? So, walang delivery fee kasi hindi pa tayo nag-set up ng delivery fee. By the way, pag-uusapan pa natin yung delivery fee sa mga next na mga section. So, maraming lessons tayo dito sa gratis training program. So, kaya, kapag pinanood mo talaga lahat ng video dito, hindi ka talaga mawawala. Hindi ka talaga talagang matutunan mo talaga yung platform ng maigi at hindi ka mawawalan ng lessons, ng learnings. Alright? So, ayan, ipoproceed na to. Proceed to check out na to ng customer. Ayan, click na natin yung proceed to check out. And nandito na. So, ilalagay na ngayon. Nandito na ang pangalan ng customer mo. So, delivery address niya. Sabihin natin, blah, blah, blah. Block 54, lot. Sabihin natin ganyan. To Emily Homes. Yan, hindi ko alam sample lang naman to, sabihin natin. Tapos Marikina City, sabihin natin ganyan. So, select na ngayon ng payment. Di ba kanina or on the previous lesson, nag-add tayo ng payment option, BDO, ano pa yon, Palawan, tsaka yung tawag dito, yung GCash. So, kapag i-click ito ng customer, ayan, andito na yung mga different payment option na nilagay natin on the previous lesson. So, sabihin natin, piliin niya GCash. So, i-check out lang na. Ganun lang yung details na kailangan ng customers mo. Alamin mo lang yung address nila, cash account niya, no? So, and then, maybe a mobile number, no? Kailangan lang yung mobile number. So, check out na, check out order, and then, ayun, check out na. So, yung order ng customer, andito na sa kanyang dashboard.
Right? So ngayon, dahil naka-order ng customer, tawag dito, may account number or 'di ba, andito yung details ng order niya. So sa dashboard to ni customer ha, sa personal account to ni customer. So take note of the difference between personal account and the admin account. Right? So ito personal account, so personal or customer account ito ni Juan de la Cruz. So sa kanya kasing sa kanyang dashboard, makikita niya dito yung order niya. So here's how to pay, 'di ba? Ang pinili ng customer na kanina is GCash. Yung sinample natin. So, andito na yung account ni, ito yung nilagay mo doon sa yung payment option. Right? So, alam ni customer kung saan siya magbabayad. So, anong number ng GCash account mo. Right? And then, ito yung dashboard ni customer. Makikita niya dito yung orders niya. Yan, pakiklik niya itong order. So, basically, ito yon, di ba? And then, account, i-explain natin yan. Basically, itong account, ito yung kung saan ka nag-verify ng account mo. So, pwede rin mag-verify si customer, pero si customer not necessarily na kailangan niyang mag-verify ng kanyang email. So, option na yung pag-verify ng email niya. Right? So, later din dadagdag, maybe, as of this moment, tong platform na to, wala pa yung mobile number. But basically, may mobile number na dapat kang nakikita dito sa kung gumagamit ka na ng gratis ngayon. Kasi itong video na to recorded na kasi to on the past. Right? So that's it. And then kapag ka nag-login na tayo doon sa ating admin account, so i-close na natin to, 'di ba? Kasi ano to sa page to ni customer. So login tayo again doon sa ating admin account. Right? So ito yung admin, 'di ba natin? And then kapag i-click natin to, 'di ba, mapupunta tayo sa admin. Kung nakita mo kanina si customer, nag-click siya dito, hindi siya pumunta sa admin kasi hindi naman siya administrator. Ikaw yung administrator. So kapag i-click ko ito, ayan, napunta ako sa admin account. And ano ba 'yon? Ano ba? And tingnan natin yung order ni ay hindi pala to. Sorry. Another account pala to. So, ito yon, ito yung account na yon. That's Francis Online. Ito, Clabano Online Grocery. Punta tayo dito sa admin. Right. So, andito na yung order ni Juan de la Cruz. Alright? So, yung kanina is basically, another account ko yon. So, ito pala yung account na sinample o ginawa ko for this tutorial na. So, nakita natin na pumasok na yung order ni Juan de la Cruz sa admin account mo. Okay? So, maybe as of now, nadi-differentiate mo na yung admin account versus versus personal account or customer account. Personal or customer account. But in order for you to really understood the basic concept of admin account versus personal or customer account, dalawa 'yon, di ba? Yan yung pag-uusapan natin on the next lesson. So, proceed ka ngayon doon sa next lesson.